Sa Mark chapter 10 verses 17 to 22 na ating binasa, matutuklasan natin ang isang kalunos-lunos o tragic na pagtatagpo sa pagitan ni Jesus at ng isang tao na nagbibigay diin sa kasalukuyang kalagayan ng maraming individual sa ating panahon. Bagamat ang mga tao ay maaaring nagnanais ng kaligtasan at naniniwala na sila ay maliligtas at papuntang langit sa pagpanaw ng kanilang buhay dito sa mundo. Datapwat sila ay madalas nakulang sa tunay na pagkaunawa kung ano ang tunay at biblikal na kaligtasan. Inihayag ni Jesus ang mga kinakailangan para sa kaligtasan sa kwentong ito. Binibigyang din ng ating teksto ang kahalagahan upang tunay na makilala si Jesus. Hinihimok ng mga talata ang mga mambabasa na buksan ang kanilang mga puso sa mensahe ng Panginoon at tumugon sa kanyang tawag. Ang pakikipagtagpo ng isang lalaki kay Jesus ay binigyan ko ng titulong Isang Trahedyang Sandali. Ang ating pag-aaral ay nahahati muli sa tatlong mahahalagang points. At ang una, first point, ay mababasa natin sa talatang 17, ang lalaki at ang kanyang naisin. Sinasabi sa talata ang ganito, nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Ang partikular na pagtatagpo na ito ay binanggit ni Mateo, Kapitulo 11, mga talatang 16 hanggang 12. Gayon din ito ay binanggit ni Lucas sa Kapitulo 18, mga talatang 18 naman hanggang 23. At siyempre dito sa ating teksto sa Gospel according to Mark. Lahat ng tatlong manunulat ng Ebanghelyo ay nag-ambag ng karagdagang detalye tungkol sa lalaking ito. Ang pag-unawa sa background ng lalaki na kausap ni Jesus ay mahalaga sa ating pag-aaral. Mababasa natin sa mga talata ng tatlong manunulat ang pagpapakilala sa lalaki. Ang tatlong manunulat ng Ebanghelyo ay sinasabi nila na ang lalaking ito ay mayaman. Mateo, Kapitulo 19, verse 22, Lucas, chapter 18, verse 23, at dito sa kay Mark, verse 22 ng ating teksto. Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Sagana sa kayamanan ng sanlibutan ang lalaking ito. Ika nga, siya ay super rich. Walang masama sa pagkakaroon ng pera. Ang pera mismo ay hindi masama. Ang masama ay kapag ang pera ay iyon ang naging first love, tulad ng sinasabi sa 1 Timothy 6:10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Sabi din ni Mateo na ang lalaking ito ay binata. Mateo 19:22. Pagka sinabing binata, ibig sabihin maaaring he is in his prime years. Ganito ang sinasabi ng talata. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Most probably, he is on his late 30s or late 40s, considering yung iba pang katangian na sinasabi tungkol sa kanya. Ang panahon ng kabataan ay isang kahangahangang bagay. Walang mas magandang panahon para ibigay ang buhay ng isang tao sa Panginoon tulad ng sinasabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1.
Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Kung ikaw ay on your early 20s or in your mid-years of your life, hayaan mong hamunin kita na lumapit kay Jesus ngayon. Huwag sayangin ang iyong buhay na malayo ka sa Diyos pagkat alam naman natin that life is too short compared to eternity. May kasabihan nga sa English na, "Don't burn the candle for the devil and then blow the smoke of a wasted life in the face of God someday." Come to Jesus now while He can use you for His glory and make something special out of your life. Ang lalaki ding ito ay may mataas na moralidad bunga ng kanyang relihiyon. Verse 20, sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan." Ano yung mga iyan na sinasabi niya? Well, it pertains to the entire Old Testament law, kasama na ang 10 utos, ang mga ceremonial laws, at mga alituntunin sa pagsunod sa pagdiriwang ng mga pista. Ang taong ito ay namumuhay ng malinis at tapat sa katuruan ng kanyang relihiyon. Kaya't hindi siya sinaway ni Jesus nang sabihin niyang sinusunod niya ang mga utos. Sa panlabas, malinis at dalisay ang buhay ng lalaki. Yan ay isang kahangahangang bagay. Malaking hamon para sa atin ang buhay ng lalaking ito. Sinasabi din na siya ay may mataas na posisyon. Luke chapter 18 verse 18. Sabi dito, may isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Malamang siya ay isang pinuno sa sinagoga. Ang sinagoga ay maihahalin tulad natin sa ating panahon sa isang local church. Siya ay isang tao na may impluwensya sa isang sekta ng relihiyon. Sa panlabas na anyo, siya ay isang huwarang tao. Siya ang lahat na maaaring naisin ng isang ina sa kanyang anak. Siya ay malinis, relihiyoso, masipag, at may mataas na moralidad. Siya ang kinaiinggitan ng lahat. Sa kabila nito, siya ay mayroong problemang dala-dala. Sa kabila ng nasa sa kanya na ang lahat, he was still unsatisfied. Iminumungkahi ng ating teksto na maaaring mayroong ilan sa atin na nasa katulad ng sitwasyon ng mayamang binata. Sa kabila ng panlabas na tagumpay, mayroon magandang katayuan sa lipunan, may katiwasayan sa pananalapi, at mabuting reputasyon. Ngunit may nawawaring kakulangan pa rin. Tinutugunan ng ating aralin ang kakulangan na ito sa mensahe ni Jesus, pagkat ito ay napakahalagang inyong marinig. Sa mga talata, makikita natin ang kakulangang di niya mawari. Mga talatang ikalawang bahagi ng talatang 17 hanggang 22. Sa kwento, mapapansin natin ang ilang mga bagay. Una, ang kanyang kalituhan. Nang makausap niya si Jesus, nais niyang magkaroon ng linaw sa kanyang isip ang isang napakahalagang bagay. Sa mga ganitong pagkakataon, tama lamang na siya ay lumapit sa tamang mapagtatanungan. Maliwanag na narinig niya ang tungkol kay Jesus at alam niya na kung may makakatulong sa kanya, ito ay walang iba kundi si Jesus. Kaya't siya ay lumapit sa tamang paraan. Patakbo niyang hinabol si Jesus dahil alam niya ang kahalagahan ng kanyang nais malaman. Walang mahalaga pa sa buhay ng tao kundi ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Pagkat ang buhay ay maaaring magwakas anumang sandali,
at kailangan mong makatiyak of your eternal destiny. Ikaw ba ay biyaheng langit o biyaheng impyerno? Sa kanyang pagharap kay Jesus, siya ay lumuhod. Ito ay nagpapakita na kinikilala niya na si Jesus ay karapat-dapat at siya ay hindi. Ang isang makasalanang tao na nagdanais lumapit kay Jesus ay kinakailangan niyang lumapit na may pagpapakumbaba at pag-amin na siya ay makasalanan at si Jesus ay ang banal na Diyos at tagapagligtas. Lumapit din siya na may tamang layunin. Ang mayamang binata ay lumapit kay Jesus na may matinding pag-aalala tungkol sa eternal life. Sa kabila ng pagkakaroon ng makamundong tagumpay, hinahanap pa rin niya ang sagot sa pinakamahalagang tanong, kung paano makakamit ang kaligtasan at mapapapasok sa langit. Ang sangkatauhan sa ating panahon ay may advanced knowledge sa maraming bagay. Datapwat kulang ang kaalaman ng mga tao tungkol sa pangunahing tanong ng buhay. Kaya't ibinigay ni Jesus ang sagot para sa binata at sa sinumang nagtatanong nito maging sa ating panahon. Upang mawala ang ating mga alalahanin patungkol saan natin igugugol ang ating eternal state. That is if you believe that there is life after death. Lumapit din ang lalaki sa tamang sandali. Ang tao ay dapat lumapit kay Jesus kapag si Jesus ay dumadaan malapit sa kanya. Ito ang payo ng Bible sa atin, Isaiah chapter 55 sa verse 6. Sabi dito, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa kanya habang siya'y malapit pa. At sa John chapter 6 verse 44 naman, ganito ang sinasabi, walang makakalapit sa akin. Ito ang sabi ni Jesus, maliban dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Bagamat sinasabi nga na ang Panginoong Hesus ay just a prayer away, maliwanag din ang sinasabi ng ibang talata sa Bible na hindi basta makakalapit ang sinuman kay Jesus sa anumang oras na gusto niya. At ang tamang sandali pala ay ang oras na ang Diyos mismo ang nag-aakay sa tao na kanyang nanaisin madinig ang mga salita ni Jesus. Bagaman ang lalaking ito sa ating kwento ay maraming nauunawaan ang ilang kapahayagan ng Diyos sa mga kautusan at kahalagahan nito sa buhay, namiss niya ang pinakaimportanting bagay. Pansinin ang kanyang katanungan sa ikalawang bahagi ng talatang 17. Sabi niya, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? May problema sa kanyang katanungan. Inaakala niya na kanyang matatamo ang kaligtasan sa kanyang paraan. Ang tawag natin dito ay yung do salvation. Ibig sabihin, nais niyang may ambag o magkaroon ng kontribusyon para siya ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Gusto niyang matamo ang kaligtasan tulad ng pagkakuha niya ng lahat ng mga bagay na mayroon siya. In short, he wants to earn salvation for himself. At mapasa hanggang ngayon, ganyan pa rin ang paniniwala ng karamihan na ang kaligtasan at kapatawaran ng ating mga kasalanan ay nakabase sa mga do's. Gawin mo ito, gawin mo yan, tuwing araw na ganito ay dapat ikaw ay nagsisimba, magpakabait ka at marami pang iba. Maliwanag na tinuturo ng Bible that salvation is never about what we do. Biblical salvation through Christ Jesus is what He has done. Nang mamatay si Jesus sa krus, sinabi niya, naganap na, it is finished. Ginawa niya ang lahat at wala kang kailangang idagdag pa para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa.
Ang kaligtasan ay nakamit ni Jesus para sa mananampalataya nang siya ay mamatay sa krus at muling nabuhay. Natanggap ng makasalanang tao ang kaligtasan at kapatawaran ng kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasan ay hindi kailanman tungkol sa kung ano ang maaari nating gawin. Ito ay tungkol sa kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin. Sa mga talatang 18 naman hanggang 20, matutunghayan natin ang paghaharap, the confrontation. Nang marinig ni Jesus kung ano ang gusto ng taong ito, tumugon siya sa isang hindi pangkaraniwang paraan. Hinarap niya ang binata sa dalawang mahahalagang bagay na kanyang nasabi kay Jesus. Una, hinarap niya ang lalaki kung ano ang pagkakilala niya kay Jesus. Talatang 18, sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan." Nang tawagin ng binatang lalaki si Jesus ng mabuti, ipinaaalala sa kanya ni Jesus na ang Diyos lamang ang mabuti. Ginawa ito ni Jesus upang magpag-isip niya ang lalaki kung ano ang pagkakilala niya kay Jesus. Obviously, para sa lalaki, si Jesus ay isa lamang mabuting guro. Yan ang problema ng lalaki at karamihan ng tao sa ating panahon. Ang tamang pagkakilala kay Jesus. Bago ang sinuman ay maligtas, dapat silang makarating sa lugar kung saan mayroon silang tamang pagkaunawa kung sino si Hesukristo. Siya ay hindi lamang isang mabuting tao o isang gurong ipinadala upang ituro sa ating ang daan. Hindi! Higit pa siya diyan. Siya ay Diyos sa katawang tao. Siya ay hindi lamang ibang daan, siya ang tanging daan, ang tanging katotohanan, at siya mismo ang buhay. Juan chapter 14 verse 6. Kaibigan, kilala mo ba kung sino si Jesus? Kung hindi, kailangan mong malaman na siya ang tanging pag-asa mo para sa iyong kaligtasan. Ayon sa unang Juan chapter 5 verses 11 to 15 at ganun din ang sinasabi sa John chapter 8 verse 24. Sa talatang 21 naman, mababasa natin na hinarap ni Jesus ang lalaki ukol sa problema niya sa kasalanan. Talatang 21. Magilaw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Matapos ipaalaala ni Jesus sa binata na ang Diyos lamang ang mabuti upang ipaunawa sa kanya na siya ay makasalanan, binanggit ni Jesus ang mga utos hindi para ipahiwatig na ang kaligtasan ay nagmumula sa pagsunod ng mga ito, upang tulungan ng tao na makilala ang kanyang sariling pagkamakasalanan. Naniniwala ang binata na tinutupad niya ang batas at walang pagkukulang sa bagay na ito. Ngunit nais ni Jesus na makita niya ang tunay na kalagayan ng kanyang puso na hindi niya nagawang ma-realize. Sinasabi sa mga talata na sinusuri ng maraming tao ang kanilang buhay at naniniwalang maayos sila batay sa panlabas na pag-uugali. Nagsasagawa sila ng panlabas at mababaw na inventaryo ng kanilang buhay at sa tingin nila, ayos lang sila. Sabi nila, "Hindi ko sinasaktan ang asawa ko tulad ng iba. Hindi ko inaabuso ang aking mga anak.
Hindi ako nag-good time sa mga lugar na di dapat pinupuntahan. Hindi ako umiinom at naglalasing tulad ng marami. Ako'y mabuting provider sa aking pamilya. At sa huli, ako ay isang mabuting tao. At kung ako ay ikukumpira sa iba, ako ay halos isang santo. Gayunpaman, ang tunay na problema ay nasa puso. Anuman ang panlabas na anyo, ang sangkatauhan ay likas na makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Yan ay maliwanag na sinasabi ng Biblia. Romans 3:10-12 verses 18 hanggang 23 din. Nais ni Jesus na maunawaan ng binata at ng lahat ng tao, including us, ang katotohanan ito. Makikita din natin sa verse 21 ang paglilinaw. Pansinin ang pagmamahal at habag sa puso ni Jesus para sa binatang ito. Sa kabila ng kanyang hindi wastong pagkaunawa sa mga bagay ng Diyos, naging magiliw pa rin sa kanya si Jesus. At kaibigan sa online, nasaan ka man ngayon? Nais kong malaman mo na ikaw din ay mahal ni Jesus. Bilang patunay ng kanyang pag-ibig, sinabi ni Jesus sa binatang ito kung paano maligtas. Ito ang mensaheng kailangan marinig ng lahat ngayon. May 3 bagay na pinagagawa sa kanya ang Panginoong Jesus. Una, ipagbili ang kanyang mga ari-arian at pamigay ang pera sa mga dukha. Hindi iminumungkahi ni Jesus na makakamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng material na pag-aari. Sa halip, itinuturo niya ang ugat ng problema ng binata. Ang pag-ibig niya sa pera ay higit pa sa pagnanais niyang magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Binigyan din ni Jesus na kung nais ng isang tao na sumunod sa Kanya, walang maaaring unahin kaysa sa Kanya. Ang mensaheng ito ay nananatiling may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Sa kabila ng paglaganap ng mga aral na nagtataguyod ng madaling landas sa pananampalataya nang hindi nangangailangan ng pagbabago sa mga prioridad. Sinabi ni Jesus na maliban kung ang isang tao ay hindi handang bitawan ang lahat para sa Diyos, hindi siya maliligtas. Ito ay mukhang malupit na mga pananalita, ngunit ito ay sumasalamin sa katotohanan ng Ebanghelyo. Ang kaligtasan ay dumarating lamang sa pamamagitan ni Jesus at wala nang iba pang makapagliligtas. Ang ikalawang sinabi sa kanya ni Jesus, pasanin ang krus. Ang krus ay sumasagisag sa kamatayan. At ang pagpasa ng krus ay nangangahulugan ng pagiging handa na mamatay sa sarili. Binibigyan din ni Jesus na upang sumunod sa Kanya, dapat talikuran ng isang tao ang kanilang sariling mga pagnanasa, plano at mga tinatangkilik. Ang mensaheng ito ay hindi karaniwang naririnig ngayon dahil hinihikayat ng mga maraming mangangaral ang mga tao na lumapit kay Jesus kung ano mo sila at di sasawayin na mamuhay ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa. Gayunpaman, si Jesus ay hinihingi ang ganap na pagsuko ng sarili sa Kanya. Sinabi niya na kung ang isa ay handang mamatay sa kanyang sarili, doon lamang niya masusumpungan ang tunay na buhay kay Jesus. Ang tanong, aling paglalarawan ang nakaayon sa kaligtasang pinaniniwalaan mo ngayon? Ang ikatlong dapat gawin ng lalaki ayon kay Jesus ay sumunod kay Jesus. Ang pinapahalagahan ng mayamang binata ay kapangyarihan, posisyon at mga ari-arian. Sinabi sa kanya ni Jesus na talikuran ang lahat ng iyon at sumunod sa Kanya upang makatanggap ng buhay na walang hanggan.
Ito ang nananatiling tawag ng Ebanghelyo dahil inaanyayahan ni Jesus ang mga tao na umasa lamang sa Kanya para sa kanilang kaligtasan. Ang mga hinihingi ng Ebanghelyo ay malinaw, tunay na pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at pananalig sa tagapagligtas. Ang ilan nagsasabing mga Kristiyano ay nagmumungkahi na ang mensahe ay dapat na gawing mas madali upang makaakit ng mas maraming tao. Ngunit ang katotohanan ay dapat nating sabihin. Ang pagsisikap na kumapit kay Jesus at sa mundo ay hindi magkatugma. Kung magkagayon, hindi ito ang tunay na daan ng kaligtasan, kundi ito ay isang relihiyon lamang. Ang pananagutan natin ay ipahayag ang katotohanan and not to water down the message of the gospel. Kapag ang Diyos ang kumilos sa mga puso ng Kanyang tinatawag, sila ay lalapit sa Kanya ng may pananampalataya. Ang ikatlong mahalagang punto sa ating teksto ay mababasa natin sa talatang 22. Ang lalaki at ang kanyang naging desisyon. Verse 22. Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Ang mayamang binata sa kwentong ito ay gumawa ng isang kalunos-lunos, tragic na desisyon. Pinili niya ang kanyang mga ari-arian at higit niyang pinahalagahan ang kanyang salapi kaysa kay Jesus at sa kanyang kaligtasan. Ang pagpili na ito ay nagbibigay diin sa makalupa at walang hanggang kahihinatnan ng pagtanggi kay Jesus. Sa huli, sa kabila ng kanyang kayamanan at moral na pamumuhay, natagpuan niya ang kanyang sarili sa impyerno dahil tumalikod siya kay Jesus, ang tanging pag-asa niya. Binibigyan diin ng ating pag-aaral ang kahalagahan ng pagtungon ng isang tao kay Jesus at ang walang hanggang implikasyon ng desisyong kanyang gagawin. Hinihimok nito ang mga individual na talikuran ng lahat at sundin si Jesus, anuman ang halaga. Ang talata ay nagtatapos sa pamamagitan ng pagbibigay diin na ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang makamundong pag-aari na maaaring mayroon ng isang tao, kundi maging bahagi ng kanilang buhay, si Jesus. Kaya't kung maririnig ng isang tao ang tawag o tinig ni Jesus sa kanilang mga puso, ito ang pagkakataon para sa isang personal na pakikipagtagpo sa Kanya. Hanggang sa susunod nating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito muli ang inyong lingkod, Brother Ed. Magkita-kita tayong muli sa pagpapatuloy ng Ang Mabuting Balita Philippines Sunday Online Service. God bless us all.